Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Mga impormasyon nga direkta ihatod sa mga information officers designate sa national agencies o local government units. Mga aksyon nga gibuhat sa mga nagkalain-laing departamento sa gobyerno o pribado nga sektor. Mga solusyon nga nakabot agi og pagtubag sa mga katilimbanong problema. Kining tanan ipaabot sa programa sa radyo. Impormasyon, aksyon o solusyon sa PIA Biliran. Matag Biyernes sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto sa Radyo Natin FM. Ang Department of Public Works and Highways, Biliran District Engineering Office, hapit na mahuman sa pagpahapsay sa 67.1 milyon ka pesos na proyekto nga kalsada padulong sa Ulan-Ulan Falls nga nahimutang sa Barangay Sampaw, Almiri. Nga proyekto nga gipatuman uban sa Department of Tourism ubos sa Pundo tuig 2024, nagtingog palambo sa kasangkapan sa dalan aron mapausbaw ang ecotourism sa lalawigan. Lakip sa proyekto ang pagtukod og 3,750 metros kwadrado nga slow portion structure aron malikayan ang pagkahugno sa yuta ug landslide nga makahatag og mas luwas nga biyahe alang sa mga motorista o bisita. Dugang pa, gibuhat usab ang road ring aron mapaayo ang kusog ug kalidad sa dalan ug ang pagbutang sa 60 unit nga solar-powered streetlights nga makahatag og mas klaro nga panan-aw sa gabii ug aron mapausbaw ang kaha sa kasada. COIC District Engineer Erwin L. Antonio nagpahayag sa insalig nga kining bag-ong kalsada makahatag og dakong kontribusyon sa ekonomiya sa lokalidad pinaagi sa pagpalambo sa turismo nga malungtaron. Nagpasalamat usab siya kang Congressman Gerardo J. Espina Jr., representante sa Lone District of Biliran sa iyang tabang sa pagpagawas sa pundo alang sa maong proyekto. Kini nga infrastruktura usa ka dakong lakang aron ang Ulan-Ulan Falls mahimong mas madali ug luwas duan sa mga turista. Padayon kaming naglihok aron mapaayo ang mga kasada nga nagdugtong importante nga tourist destination sa Biliran, matud pa ni Engineer Antonio. Gilauman nga ang proyekto magdala og daghang turista, mas daghang panginga lokal ug kinatibuk ang atraksyon sa Almeria, Biliran sa DPWH Biliran District Engineering Office sa ngalan ni Chelsea Quijano Salyu. Mga impormasyon nga direkta ihatod sa mga information officers designate sa national agencies o local government units. Mga aksyon nga gibuhat sa mga nagkalain-laing departamento sa gobyerno o pribado nga sektor. Mga solusyon nga nakabot agi og pagtubag sa mga katilimbanong problema. Kining tanan ipaabot sa programa sa radyo. Impormasyon, aksyon o solusyon sa PIA Biliran. Matag Biyernes sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto sa Radyo Natin FM. Maayong buntagan natong tanan dinhi sa lungsod sa Naval, sa tibuok probinsya sa Biliran ug sa tibuok kalibutan kutob sa maabot ni atong live nga bag-ong gilunsad, no? Gilunsad pag-usab nga programa sa Philippine Information Agency Biliran Provincial Office ang atong gihingalan karon nga impormasyon, aksyon ug solusyon sa PIA Biliran. So karon nga buntag, no? Mugrit sabi ko good morning sa atong manager nang unay gyud diri no pagkan kay bag-o. Tungod kay atong guest karon kaning online lang sila no. Nang unay gyud si Joanne pag facilitate dire kay naka unsa na atong gikuan nag Google Meet. Okay, naata sa Google Meet karon ang atong mga guests kay tagalayo man sila.
Then, good morning kang Pigo sa akong manager. Kang akong favorite nga technician dire si Michelle. Ug sa atong mga OJT sa radyo natin Naval. Ang among mga OJT nga nabilin sa opisina, si Sheila, si Marian, ug si Rico. Ug sa atong mga suking tigpaminaw, maayong buntag ka natong tanan. Murag interesado kay sa tanan no, ang atong paghisgutan karon tungod kay para ni sa atong panglawas, atong healthcare, mga benefits. No? Ang atong guest karon nagikan sa Philippine Health Insurance or PhilHealth. Ato karong mabati ang atong happy sa Naval Local Health Insurance Office nga si Miss Maria Eva Aguilon ug ang atong happy Division Chief sa Field Operations Division sa PhilHealth Regional Office 8 si Sir Assis Clo Militante Jr. Maabot na sila karon, nakasulod na ba sila, Jo? So wala pa sila makasulod. Waiting ta nila, no? So para sa itong mga suking tigpaminaw, kung wala, katod kay wala pa na ready ang atong mga guests, i-ready na inyong mga radio, inyong mga internet, para makatanaw gid mo sa live. Makita man mi sa internet, live man mi. Ay, okay. So, need pala namo mag-headset para magdungog ang atong mga guests. So, sorry kay tanan. Kay Agi. Okay. So, niya na sila? So, maing buntag, no? Kang Sir Assis Clo Militante o kang Ma'am Eva Aguilon. Una ta mo rin sa atong mga pangutana atong pangayuan sa okay, ready na mo ma'am? Atong pangayuan sa pasiunang pamulong ang atong mga bisita atong unahon si Ma'am Eva Aguilon. Hello ma'am? Hello. Hello, sir. Good morning. Morning. Okay, good Batian morning. kami. So Ma'am Eva, pangayuan ka na mo sa pasiunang pamulong ma'am. Wait lang po. Medyo malayo ang audio. Oo. But you're so small. Wait, tingog nga ako. Oo. Wala, tingog. Hello. Mabatian me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Wala. Sige, ma'am. Go ahead. Sige, ma'am. Sir, go ahead sa inyong opening statement. Okay, mga nanay, tingog ang ako. Sige. Pero it's very small ang audio na. Pero nevertheless, you can still it. For the starter siguro, complete ang animating. Hello, sir. Hello, sir. Can you hear us? Can you hear us? Hello? Hello, sir. Hello, sir. Hello? Maka-maximum na yun. Hello, sir. Good morning. Okay, dugog na sa ako. Okay na, hello sir, Ma'am Evs. Hello, Ma'am Ev. Sir, Mabatian naman ma'am, pero gamay. Oo, gamay. loud na siya, We're ma'am. trying also to adjust our volumes here. Naka-max na siya. Okay na po, ma'am. Sige, ma'am. Marinig na po kayo, ma'am. Hello po, ma'am. Marinig na po kayo, ma'am. Hello po, ma'am. Sir, marinig na po kayo, sir. Sige daw na sir. Okay na po, ma'am. Try natin. Hello, sir. Ma'am, marinig na po kayo. But we couldn't hear you well. Because of the fact that you can hear us well, but we couldn't hear you well. So may tayo ang among ulit. So ang among Hello, Ma'am Evs. Sige daw sir, try daw lang nila pagpuno. Mabati ka na, ma'am. Ma'am Ev, mabati na yung audio. Ikaw, napapatian. Mabatian niyo si Sir Assis?
Dili kayo, ma'am. Ikaw, ma'am, mabati ka, pero si Sir Asis, dili kayo. Okay, Oo. sige, wait lang. Ikuan lang tingali sa speaker, no? Mupadool siguro si Ma'am Evs sa speaker. Hello, Ma'am Evs. Mupadool ka lang siguro sa speaker ni mo, Ma'am Evs. How about now, ma'am? Okay na, ma'am. Okay na. Sige. Ayan. Hello? Oh, yes, sir. Oh, okay, Okay na po, na. sir. Okay na, sir. Oh. Much better, much better. Oo. Check kanina. Mm. Ah, Sir, sige. Go ahead now with the opening Yeah. statement po, sir. Okay, na sila. Na, klaro na. Hi, Idool sir. lang, Ma'am Evs, idool lang imong kuan sa speaker nimo para makuan nato, no? Para maklaro nato. Sige, sir. Okay na po, makabati namin. Okay na. Sige, ma'am. Yeah. Sa inyong opening statement po, ma'am. Okay, mga opening statement ni Ma'am. I-focus lang, ma'am, sa imo kung ikaw sa unang mag-opening statement. ako na? Sige. Sige, sir. Sige, I'll start. Okay, maayong buntag pa no? Buntag sa ato ang tanan. Good morning to each and every one of our listeners there, no? Kang Sir Rodrigo, kang Ma'am Lani, maayong good morning sa inyong duha. And we are very happy that you have invited us. At least we have this opportunity now to talk about PhilHealth, the latest about PhilHealth. So this is a very much welcome radio guesting that we have here now. Thank you for inviting us. Good morning sa atong tanan, sa atong mga Baratino. Thank you, Sir Rod and Ma'am Lani for inviting us. And as Sir said, this is an opportunity for us para matagan o mga answers or any updates sa among program, mga taga-Bigran or other neighbors naton nga municipalities who are listening with us right now. Okay, daghang salamat kay Ma'am No. So this is the first time that we conducted our radio program through Google Meet. So, paano siya? Kanang exploratory pa ni siya na mo with radyo natin nabal kay in most cases, punpats lang siya pero kini mo ra siya og kanang murag advanced na. As advanced na siya nga technology nga mga gamit kay live na gid siya nga makita nato ang guest bisan tuwa siya sa lain nga lugar. So, daghang kayong salamat Ma'am Eva and Sir Asis sa pagpahatag o higayon nga makaguest mo sa among radio program karon nga adlaw bisan naamo sa lain nga dapit diya sa PhilHealth Regional Office unya kami diya sa Biliran. First time ni siya namo nga among gibuhat nga platform nga through Google Meet ang amo ang radio program. So Mao ingon na everything has its first time, no? yes ma'am. So at least na-experience natin with PhilHealth. Sige po ma'am. Ito po ang una pong katanungan ko po, sir and ma'am. Kumusta po ang operations, especially to Sir Asis, kumusta po ang operations of PhilHealth for the past year? During the past year in 2024 po. Hello sir, Asis. Okay. 2024 was, I think, one of the bad years we had, no, in PhilHealth. Hello? Hello sir. Hello. Hello sir. Yes. Can you hear me? Yes sir, yes sir. Can you hear me? Yes sir, yes sir, yes sir. Madunggan Madungog, Mad- sir. po? Madunggan? Yes, sir. Yeah, okay. So, ang 2024, maayo ang performance nato dito sa Region 8, no? Because when it comes atong we had more than 100% of actually 120% were accomplished for 20.
Sir, 0.9 ang ato regional population, ang ato accomplishment more or less naka 5 MTA for 2024. Hello? hello sir, yes sir. Continue sir. Nagkawara-wara kasi sir kay So sa operations to, no, and then we have wala. Okay na sir, okay. And we sige. continue to okay na. And we continue to also implement our programs here, specifically our Consulta program, which is our banner program for 2024. Is actually a continuation already of the program, and we continue to do that in 2025 because we know that the universal healthcare is talking about universal coverage. And with that UHC law, which says that all Filipinos are supposed to be covered by us, made it a point sa lahat. So those are the things when we've done to continue that part. Okay, so more or less programs, and we continue to implement more benefit. Magputol-putol lang, sir, nasa signal. Maybe was mentioned here that natin ba ginon for 20 ang atong uh, 2025 na natupod mga programs regarding sa mga severely acute mga children, kumusta tayo para sa ISAD 2020. Any clarification so far? Sir, regarding po sa parang mahina ang internet niyo diyan siguro sir kasi choppy po ang signal ninyo po. Pwede siguro i-off mo na yung gumagamit ng ibang internet diyan para ma-focus po kayo sir. Kasi kasi medyo mahina sir. Choppy yung dating ng delivery po sir. Hello sir. Hello po sir. Sana wala na gyud ilang tig. So tungod siguro sa internet to dili kayo nato mabati ang ilang giistorya ni Sir Asis ganina ang iyang opening ang iyang introductory nga mga data nga gihatag regarding sa operations sa PhilHealth. So we try also to contact again our guest kung saan na makasulod sila bisan through audio na lang siguro para mas maintindihan nato ang atong panag-istorya karon tungod kay kining usahay ang technology or ang internet usahay dili siya kaayo mo kuan sa ato ang mo pabor di aning usahay sa atong mga gipahigayon. Number Miss Jo, tatawag na lang sa inyo.
Hello, ma'am. Hello, hello. Hi, ma'am. Hello. Bati na kayo. Thank you. Okay na. Okay, ma'am. Padayon na ta, ma'am. Okay, sige po, sir. Siguro ato lang sigurong balikon ang katong giuna nga giistorya ni Sir Asis kay wala kayo itong maklaro ka ganina. Oo. Yes, sir. Go ahead, sir. Okay, akong balikon no, Yes, sir. ato performance diri sa Region 8. Maayo man for 2024. Kay if we talk about collection, ang among target was accomplished by more than 100%. Actually, 123% of our target was more. And when we talk about membership, the whole population of Region 8, 4.10 ang ating population no, sa Region 8. Actually, ang among record, we have accomplished more than 100%. And wala natay 5 million sa atong database na registered sa atong PhilHealth, coming from the various sectors of our society. So that was it. And then also for 2025, to continue with our programs, specifically our Consulta, which is our banner program, naanat tayo daghan nga na bayaran no, sa Consulta, naanat daghan nga naka-avail sa atong program through the Consulta via the first patient encounter, consultation, and some of the medicines that we are also dispensed with to our members. So for 2025, we have launched several new programs para sa atong mga members. I would like to mention, for example, our hemodialysis. 144% increase ang atong coverage kaya ang atong hemodialysis. Before, it was like 2006 when it started, and now it's 6,350 already for every session of hemodialysis. And that's 144% increase of our previous rate of our hemodialysis. And natay increase po sa atong dengue hemorrhagic fever na severe. 194% increase ang atong gihatag na hinabang no, for our dengue hemorrhagic fever. Now, I would like also to include in our update to all our members itong COVID-19 inpatient benefits. Napa may COVID no. So, karon nata-increase niya ani. So, for those na atong old case rate sa COVID, nag-range siya sa before sa 43,997 to 786,000, karon na anay more or less 55,000 to 590 for adults and 51,000 to 275 for pedia for the COVID-19 patients. So na-increase na po, no? Even for our ZBEN kidney transplantation, before it was like 600,000. Karon, it ranges from 865,000 to 2,093,000. So more or less last time, 44% increase to 249% increase. Even the ischemic heart disease or acute myocardial infarction, natay rate na 21,900 to 526,853. So those are the few that I can mention as early as now. So we'd like to have some clarification regarding the statements that I had. Rod? Sir, lindot kayo pamatiyo nung ang naay mga increases nga nahitabo sa atong mga gipanghatag nga serbisyo. Will this mean, sir, nga ang pundo sa PhilHealth is still stable and kuan siya kanang ibutang nato stable and sufficient to address or to pay the paying members? Yeah. So I think there's a very controversial issue no, that we are facing yes, right sir. now. But yeah, I can fairly say that we have the funds because first and foremost, we have launched this program. We need to say we have the money to spare for these programs, no? And this has been promised as early as last year ng mga increases. Actually, 50% of the 50% increase ang atong gihatag for 2025. But prior to that, natay 30% nga gihatag na nga increase before, no? And to that issue, yes, we have. And we have our
our financial statements can clearly say that we have the money to spare for those programs. So katong mga giingon sa atong media or whatever we hear outside, they have to prove that because as far as we are concerned, we have our financial statements, to prove that we are robust and we are very healthy. Yes, Sir Rod. Ito nga akong subag. Yes, sir. So therefore, sir, in 2024, 30% increase in the services, and for 2025, 50% increase of the services. So unsa man, Yes, sir. sir, ang mga additional services nga gihatag sa PhilHealth sa mga membro? Para itong increases na ako na-mention kanina, Oo. mga prevailing na to before, which we have just placed some increases for 2025. So na-mention ko ang hemodialysis, no? Yes, Before sir. kasi 2,400 lang na o 2,600. Karon 6,350. Those are increases of the previous benefits that we have. And for 2025, naamig i-launch na bago. Ako na-mention kanina, no, ang atong outpatient emergency care. Yes, sir. Murag bag-o na siya, sir, kanang outpatient emergency Yes. care. Yes. For those who are going to the emergency ward, tawag yun, emergency of the hospital, ER, of the hospital, naanay mga benepisyo nga mahatag ang PhilHealth by way of whatever that they will be asking services diya sa ER, katagaan na naami gihatag nga reimbursement sa hospital. Yes, without any confinement at all. So, one of the programs that we have launched na bago, nasa pa'y bago nga preventive oral health services. So, including na ang cleaning, ang fluoride varnish, ang sealant, and root service protection. So, these were launched ng mga programs last February 14. Nasa physical, medical, rehabilitative, and assistive devices na program para ini sa mga nanginahanglan sa mga wheelchair, walker, crutches, and canes. So those are just few of the mentioned benefits that we have launched for 2025. Napay pediatric optometric services for children 0 to 15 years old to have financial access to vision assessment and prescription eyeglasses. Bago na. So more or less, 13 ni kabuok nga mo gi-launch nga bago for 2020. Beginning October 2024 to January 2025. February 2025. 13, sir? 13 or 30? 13. 1-3. Yes, sir. 1-3. New. So sir, kana sila ang mga bago nga programs no to include na ang kaning mga sa ophthalmology nga ko ano about Yes, sa optometry, yes, sa ophthalmologist, mahal ba yan na siya. How about sa Yes, dental ma'am. sir kay mahal ra ba ang labi magpa-dentures ta nga magpa-implant ingon na no? Kaning included na ba na siya karon ang atong mga sa dental na to? Ang sa to, ma'am? Ang sa to? Karon sa 2025 i-include naman ka ninyo ang kanang mga gamit na sa mga wheelchair, mga unsa pa din nga gamit no. I-include na sad ang sa kanang optical no, kana ilang mga eyeglasses. How about sa dental? Ang dental kay mahal pud ba yan ang mga dentures ba yan? Ma'am. Preventive oral health services Okay. in primary care. So, So, for 2025, ma'am- apil na atong dental. Yes, ma'am. Na mouth examination, dental prophylaxis, cleaning, fluoride varnish application. Pwede ba Natay- na nila ma-avail kung ngadto sila sa private nga clinics? Ma'am Lan? Hello, ma'am. Pwede ba na siya ma-avail kung ngadto sila sa private nga mga clinics? Ma'am, regarding the preventive oral health services in primary care, naka-connect po siya doon sa accreditation nato na konsulta. In Biliran, all of our facilities are konsulta accredited. So if ever they have agencies within their RH schools,
they just need to be accredited with PhilHealth, parang additional services siya as to the consulta provider. So, minimal po ang payment ini na naabot lang hin 1,000 pesos for the services rendered. So, ang coverage sa atong services or the katong dimension ni Sir Akis nga mouth examination, dental prophylaxis, the cleaning, the fluoride varnish application. So, as to ang question is to private naton, we will also have a call up with our private, we're planning to call our private dentist there in Diliran to orient regarding the program, and we will accredit din first before naton ini ma-appeal nga services from our private service provider. Yun po, Ma'am Lani. Okay, kung kanina ba yung atong health, di po siya maayo kung magsakit atong ngipon, kaya di po tayo makakaon. Hindi makatrabaho. Di tayo makakaon, di nakatrabaho. One time, ganing sakit akong ngipon, pag nalibat, nagyod ko. No? Kaya pati ang ulo, Ma'am, sakit kaayo. Labaw, kay Stanay. Oo, may na siya nga serbisyo, no? Kay, pero, amo, dili ba tayo maglisod, anak, pag-avail? Ay, yes, Ma'am. Unsay mga proseso, unsay proseso nila pag-avail di anak? As of now, Ma'am, they just need to be a PhilHealth member, na alam sila PhilHealth ID number, and then if they go to the facility, which is already accredited by PhilHealth, then they can already avail. The facility will assist them also sa pag na maka-avail sila sa benefits. Kung wala pa sila ma-member, kay di ba naman tayo universal healthcare nga dapat ang tanan siya nakarehistro no niya. Nabayay dili sila mga employed kanang mga naiban mga laborers lang, mga peons. Kung magsakit ilang ipon mo dagan din og asa nga facility. Kung pananglitan wala sila di ana nga PhilHealth number. Usaon man na nila. Okay, so very easy man gihapon magpa-register sa PhilHealth. Pero I suppose, no, because we are claiming sa PhilHealth na 100% atong population is already covered by PhilHealth. So siguro naapay gamay na dili pa member. But if ever dili pa sila member, all they have to do is go to the nearest LEO that we have, pagparehistro sila dito so that they will be able to get a corresponding PIN or PhilHealth identification number. If ever na ang atong consulta facility food can assist us on that, if ever na sila sa mga barangays, sa mga RHUs, wala pa sila yung mga numbers, they can just solicit the assistance of our partners there. Mag-fill up sila og mga forma para mapada sa amua, and then we will process it para matagan sila og number. Because the most important there is for them to have a PIN or a PhilHealth identification number, because whenever they avail of any services, auto ang bilngon. So kung wala pa, it's so easy, they can register as easy as ABC, no? Yes, Ma'am Lani. So, our setup, Ma'am Lani, in our facilities, no, we have so-called PhilHealth coordinators in every RHUs that we are actually accredited, and then they are the ones na mag-assist sa atong members, sa atong wala pa membership. Mangaro lang na sila, like say birth certificate, or kung ang anak man ang wala pa PIN, pangaruan po gihapon na birth certificate, and the facilities na po ang mag-assist sa ila, sila na ang mag-send sa amo, sa PhilHealth Naval, para ma-process ng PhilHealth Naval ang ERA membership. No need po na sila mismo ang muadto sa office para lang magsa-add membership or PhilHealth number. Okay. Yes, Ma'am. Mayo na siya no kay dili na hassle kaayo and the part of the kuan no sa mga lumulupyo nato. Kung Yes, pananglitan kana silang kuan kanang sito nakalimot ko. Nawa ang pangutan. Nawa. Sige kasambay Siguro ma'am ato po siguro ikuan kung sa pag-introduce na sa outpatient nga mga services nga din ma-cover sa PhilHealth. Unsa man ang reception ma'am sa public regarding this mga newly introduced nga mga programs? Daghan ba ang nag-avail o aduna ba moy figures nga ipakita nga kuan siya well receptive ang publiko bahin ani nga mga new programs nga introduce sa PhilHealth?
Yes, sir. Diha sa ato no sa biliran as of now. So far very positive ang ataas ang atong registration rate and then the first patient encounter. I'm talking about the konsulta nga ma-avail naton sa RHUs. And then maka-avail silang services like in almost every LGU RHU that we accredit. Magbarkayan na good din sila. Maadto na sila sa barangay para maghatag sa services. Maadto ang doktor, mga nurses and midwife. So, in Naval, naa sila so-called katong ila health services for every barangay. And this is also true with other LGUs. Maka-avail na ang atong mga members sa atong konsulta. Sa atong outpatient naman emergency care, sir, katong sa hospital, manggod na siya ma-avail as of now, no? Open na siya sa emergency ward ng atong hospital. Sila ang makahatag na sa services. Sir? So, maayo to siya, ma'am, no, nga ang mga services sa RHU, kay accredited naman ang tanan nga mga RHUs, no. So, maayo na siya kagi door-to-door na kagidana sa via barangayan. Then, ako pangutan na lang, ma'am, tanan na ba nga mga benepisyo, o kanang inyong mga programs nga gihatag, no, available ba sa RHU para ng mga dental care, kanang available ba na siya sa tanan RHU na to? As of pagkakaroon, ma'am, as I've said kanina po na we are still on the process na ma-accredit nato ng atong dental. Ang mga dentist naton sa atong mga facilities na konsulta accredited. And then, that's why, actually, ma'am, we are having this, mag-visit me kada office karon diha sa Naval. Mauna ang ila pangutan na gihapon. Same with your question, no, maka-avail na good sila kay this is a very good program of PhilHealth. So that's why as of now, we are on the process para ma-accredit nato na kaning mga dentist nato na makahatag na sa services, and then mag-avail na gihapon ang atong mga members. How about the optical, ma'am? Kay ba man pa nga very young pagkaron sa atong mga kabataan nag-eyeglasses daot nang mata kay sige tan-aw diyan atong mga gadgets. So inyo ba po na siyang i-prioritize ang optical nga readily available din mismo sa atong mga RHUs which is closer to our citizens kay ato man gyud no kuan naman gyud siya, realidad naman gyud siya nga naa naman gyud tay gadgets. So as young as 5 the eyeglasses na ang mga bata. So inyo bang as of karon inyo na bang paningkamutan nga ma-accredit sad ng mga kuan sa optical para readily available mismo diha sa atong mga munisipyo? Ay, Ma'am Nan, this March, last week of March, we are already preparing for a call-up of our non-accredited facilities there in the province of Biliran para mag-conduct orientation regarding the programs of PhilHealth and makasunod po sila sa atong ma-accredit po natin sila. So, this is an advanced information na with your program na we will be sending them letters para mag-invite sa ilaha for na mag-accredit sila, mag-go sila with our program on ORA, and then also the dental, especially kaning atong mga private, mga non-accredited facilities. Yes, Ma'am Nan. Okay, mayo na siya, no? Mayantag ka ng readily available gid siya dayon within the community nga dili na maglakaw-lakaw mo nga pa labi na ang tagalagyo mo ngadto pa sa hospital or asa nga facilities nga ma-available siya. Hopefully ma'am no nga mo kuan ba kanang mo sanong ang mga private o private mga clinics para sa mga optical, para sa mga dental clinics tungod kay kana makita mo ginatong usay dili sila makangadto tungod kay mahal
Unya karon nga naa na ang PhilHealth kung sagubang sa ilang mga galastusan, mayo ni siya nga this is a welcome development kini nga additional new program sa PhilHealth. So makita nato nga despite sa mga challenges nga intriga sa PhilHealth nga tungod sa mga pundo, pero nagpakita gihapon nga ang PhilHealth nagpadayon gihapon sa pagserbisyo ug gani nag-extend pa og lain nga mga programs aron nga mas daghan sa atong mga lumulupyo ang makatagamtam. So kini yung kana lang outpatient daan tungod kay kasagaran usahay kanang mongadto sa ospital tungod kay emergency gid kayo ang ilang panginahanglan, dili gid makadaog kwarta kay tungod sa kakuyaw na lang gyud. So ang murag ang dadon ang pasyente na lang ang tapot lawas na lang. So ibutang nato kini nga sitwasyon, ma'am. Usa ka pasyente nya mongadto nga wa gyud siya kwarta nya ang pasyente ra gyud in taon ug ang tagtungod sa pasyente. Unsa may ilang buhaton man pag-abot ngadto sa accredited nga, like for example sa Biliran Provincial Hospital? Hello, ma'am? Sir. Regarding atong emergency cases, no, sir? Yes, ma'am. Oo. Katong mga natong gi-mention kanina na Sir Asis, katong atong outpatient emergency, if no need for confinement, mabayaran na nato na sila. Same lang, makamao naman na ang hospital kung sa unang proseso dito, kay panawagon man po sila gihapon sa atong Healthcare Delivery Management Division for an orientation on the program. So, once na from the side of the member, dili na sila manguha pa mga damo kalain nga mga documents para lang maka-avail. Kay ready naman ng services dito sa atong mga facilities. And one more thing, no? One more yes, thing. Sir. If ever dili sila member because for one reason or another, dili pa sila member, kung ano sila sa facility, they can still avail of our PhilHealth benefits because ang qualification lang sa ato is you are a Filipino citizen. And then kung dili ka pa miyembro right there and then sa hospital, the hospital again, the facility again will help you to become a member by kung government na sa POS, no, katong point of service, ila lang ilista, ipadaan sa amuha ang data, then we will process kung why numero, tagaan namin numero para sila maka-avail sa PhilHealth. So practically because of this universal healthcare law, all Filipinos, citizenship lang kinahanglan, you are already assured that you can get the PhilHealth benefits that you deserve once you go to an accredited facility. Ang importante karon, Rod, is for these facilities really to be accredited with us para na sila capacity to really provide the requirements that our members deserve kung sa ilang gusto. Like, it could be optometric, it could be dental, it could be mental. Daga na may ato mga benepisyo nga mahatag, no? Ang importante lang ni Ana is we have to accredit them and they have to be registered with us. And one more thing, dili lang ini road plan o katong mga naana sa hospital, no? Even the primary care benefits that they will be needing. That's why we have the consulta. It should be also be availed of. Okay, it should be preventive and curative at the same time. So ako lang klarohon, sir, no, parte ng outpatient pa. Pag-abot sa pasyente, for example, resitaan siya og mga immediate dayon nga mga dextrose Sirens baron, mupalit ba daan o sa ang pasyente or naadan siya readily available sa hospital? Kay in most cases, maumagi na siyang may tabo kung emergency mo, kung dayon og kanang resita. Or for example, magkinahanglan dayon og syringe, kinahanglan dayon og kanang saingan aning dextrose kay para magkuan siya. Unsa man ang paagya na, sir? Mopalit ba ang pasyente or ang facility mohatag ba siya? Ang ideal setup niya na, sir, is they don't have to pay. Mao gani nga naa sila accreditation because accreditation requirement na amo gipayuan sa ilaha is they have to have this kit, they have to have this apparatus, they have to have this. Na the moment na mag-adto nga itong mga pasyente, they can provide right there and then. Dili pagawson para paliton because
dili na mao ang atong ang dagan sa programa. Ang konsepto. It should be readily available sa mga facilities. That's why we keep on dialoguing with this accredited facility nga naagyod ang mga panginahanglan sa pasyente. Oh. Oo, okay. Pero dugay na ko nakabati dahil naman nga wala sila bisan gapa sa ilang facility. Hopefully karon nga accredited na sila na nanay gapas, na dayo syringe, na dayo dextrose. Kay na more nag-appreciate nako hinuon ang atong katong nahitabo sa atong diha sa aton no nga sa hospital hinuon siya nga setting. Nagpasalamat gud siya kay wala gud siya nabaydan nga na kuan siya dahil na-serve siya dayon paggawas wala nabayaran. So appreciated na to siya. Ambot lang sa ang sa kanang sa RHU nga setting kay murag na katong murag last year or 2 years ago ba to nakabati ko nga bisan gapas wala sila murag inganda na ba alcohol wala. So hopefully kung na-credit na karon kana nga mga RHU naana sila karon readily nga kung naay emergency madapatan dayon og alcohol makuanan sa gapas naa dayon syringe Na naman sila yung Mamlan. Yes sir. One man na because of the consulta program, na sila yung income nga makuha because we pay them capitation fund. So kada pasyente we pay 1,700 kada tao nga mo ato sa ilaha. That is, if they get to conduct the first patient encounter and the consultation. So there's no reason nga mawala sila yung mga supplies because they are earning also at the same time. Okay So sir. public service and at the same time, they're also earning. So win-win situation. So how fast ang refund ninyo sa ila? Kaya tiyalig ma-deplete na ila nga, wala na mi kapalit, na-deplete na ang among supplies, kaya wala pa mi hatagi sa PhilHealth. So how fast is your reimbursement to the expenses of the facility? We are very fast. Actually, ang amo, every time nga i-generate namong kanilang SAP, every month mag-generate me para makabayad mi dayon sila on a monthly basis. So Ang monthly. problema siguro nato, Ma'am Lan, na nga mo nakita, because we have heard also from them, their main problem is actually the procurement. One of the reasons wala sila is ang procurement ngayon lang gibuhat sila sa ato mga RHUs. This is a very big challenge for them because na IRA, na mga proseso. Pero sa payment, I think we are very, very fast. Payment from PhilHealth. So siguro sir no sa usa sa pagkabato ng orientation regarding the introduction of these new programs, i-orient po siguro nato ang mga facilities on how to fast track siguro sa procurement kay unsa man po ilang ibutang nato tagaan sila sa PhilHealth tapos ang ihatag nga pundo o i-release nga pundo dili na nila mapalit murag ipuli ba sa mga sayang dili ma-deplete ang ilang supplies na dili pa magamit ang ilang pundo so usapon siguro ni nga atong i-kuan sa ila sir i-encourage nga as kung nanang kuan kinahanglan dili na maghuwat nga siguro i-advance siguro ang mga bidding sa mga supplies medical equipment nga kinahanglanon gyud sa kanang sa mga pasyente tungod kay kung wala siya magkuan man mo kuan ang pasyente mingon nga hala dili na siya tinuod. So usa gyud siguro na sa nga atong i-kuan sir atong kuan ba encourage atong mga accredited health facilities. Yes sir, we will do that. I-encourage nato sila. This is for the betterment of their services and at the same time ato mga pasyente katagan gud og maayo nga serbisyo. Sige, we will do that, sir. A part of our advocacy to them is to encourage them to procure the earliest possible time. So sir, possibly no dili pa man gyud smooth kay bag-o pa kay 2024, 2025. So dili pa gyud smooth ang procurement, ang reimbursement ingon diana. If ever this happens nga kanang ang pasyente pa ang papaliton, is there a possibility nga ila pa nang mapa-refund or unsaon man na nila ilang mga resibo nga sa ilang mga napalit nga mga medisina o mga gamit sa ilang bisan sa outpatient nila nga kuan gasto? Ay, hello, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, in the hospital setting, actually, mag-refund man gud ang province if naa sila
let's say, a patient has incurred 20,000 billing. And then, ibayaran sa PhilHealth is, let's say na lang 25,000. So, sobra no sa sa 5,000 nga amount. So, kung unsa man atong let's say makapalit sila sa gawas basta within the case rate nga gibayaran na sa PhilHealth dito sa hospital, pwede to ma-reimburse sa atong probinsya, sa atong office. Kay within man siya. Pero kung let's say ang nabayaran sa PhilHealth is 25,000 pero nagsobra na atong bill, so dili na siya mabayaran katong gipapalit nila sa gawas if ever na aman. So kung kato lang within the package lang nga kulang pa dito sa dili dili maximize katong na-avail sa member pero nakapalit sila sa gawas. Ma'am Lan? So dili day gihapon ta maingon nga zero billing no. Dili NBB. We also NBB cases, yes ma'am, dili na sila papaydon. No balance sheet. So, kung sa ward naton nga accommodation. Kay ambot wala man jud ko ka hibaw gyud ba mama. Tana lang klaruhon ko lang gud ni siya kay namay mag-oro istorya mainda na nga maayo pa ang mga indigent kay zero bill. Unya ang mga paying kuno nga members na kunoy baydonon pa. Unsa na siya ka tinuod? Naaban nay mahitabo kay ngon ana? Kaya I think, Ma'am Lan, ang atong dunggan. Oh. Kaya may na mga istorya because basically kung ward ka, why bayaranan? Kaya mamaya mo NDB, no, nga program. Pero ang atong mga good uban nga naka-istorya because they prefer not to be in a ward. So mga private room. Mauna yung problema kay definitely mo go beyond sa atong mga packages na because ang ilang rate niya na, for example, sa PF, sa doktor, room rate man na. So, kung ikaw na-private ka, kay out of pocket definitely. Pero kung naka sa ward, because of the NBB, supposed to be 100% covered, everything including the PF, the professional fee. So from medicine to room accommodation to professional fee, it's covered already kung naka sa ward. So it really makes a big difference kung asa ang imo accommodation. Okay. So I understand kaya ako nakahibaw na kundaan nga sa private nga hospital kumusud ka galing o kanang mahal-mahal nga room. Ang imong gapas, diferensya ang presyo sa gapas diri sa ward, different diri sa kanang kuan ka, mag-suite labi na, mag-suite room ka, magkuan ka nya. Ang imong syringe mas mahal kontra ang sa ward, pananglit 2 pesos, ang diri sa imo 5 pesos. Pag ang PF sa doktor diri kung musud siya og 1,000, ang imong pagsud sa imong doktor do 5,000. So ingon na. So amo na tay pasabot no sa atong mga members, paying members nga mao day makabayad pa ta kay tuwa man butas mahalon. Which is ang basis sa PhilHealth is tuwa lang ta sa ward nga kuan sa buro barato nga kuan accommodation sa buro barato nga level. Accommodation lang. Ay Ma'am Lan, Yes, Ma'am Ebs. Tanan po na accommodation ay PhilHealth benefit. Pero katong no balance billing yung NBB natin nasa ward. So napapamahal-mahal lang kung nasa semi-private. So ang atong kasi case rate kumbaga fit siya for ward type accommodation. So yun po, may nababayaran na kung nakakato ka na private or nakakato ka na semi-private. But again, to emphasize, Ma'am Lani, no, all of those members of PhilHealth, basta sa mga facility nga accredited, they've got to get to enjoy the benefits. Dahil lang ang ang inyong rate more or less. Pero ang package na to is uniform. Okay. Depende sa sakit, illness.
So bay na ano kanang maibog bitaw ta maminaw sa kanang taas mga langyaw ba man nga ang among pasyente amo man gi-deposit sa hospital tawagan nila man mig maayo na kuhaon yung pasyente kay naulian na. So siguro no moabot ta sa punto nga ingon diana ang atong Siguro, ma'am, healthcare hopefully. service. Yes, ma'am. That's Oo, our no? goal also. Oo. That's our goal, ultimate goal. Nakapipollow up na naging Kay lisod kayo once na atay member sa family nga ma-hospital kay ma-paralyzed pud ang uban. No kay makinahanglan tag magbantay na atay runner. Ang atong kita ma-deplete sad kay wadi nakatrabaho. So daghan kaya ma-paralyzed sa atong ekonomiya, sa atong pamilya. So mo na among iampo nga maabot sa punto nga ang PhilHealth or ang atong ma-healthcare ang atong sistema is ato na lang i-deposit atong masakiton ang mga pamilya nagpadayon sa trabaho dili man kanya tawagan nila ang pamilya nga o kuhana kay naulian na inyong pasyente. Hopefully. Di ba? Wala ka abroad, no? Setting. Yes, ingon ra di ana unta. No, hopefully moabot na nga punto. With our fans, ang atong dili man mi magampo nga maka-avail mi di ana kay kapoy kayo na dili mi di ana. Okay ra kay we understand nga this is an insurance system, mubayad ta pag humanda na wa na labay na. So okay na lang to sa naka-avail, nakatabang ta, okay ra kay tanan. Oo, tama ma'am. Because that's the essence of social health insurance. Oo. Kana mga healthy, no-subsidize sa mga sick leave. Yes, ingon lang di ana. Oo. Pero ma'am, because of our consulta, ma'am, tananta should avail of that. Preventive sa tina. Oo. Consulta package is prevention mechanism. So atong panawagan no, ang atong mga lumulupyo nga the Consulta program is prevention no, pagprebentar sa Yes. sakit. So naa nagali tayo mabati nga murag mulabad atong ulo nga to katilig ang atong kibido gikinahanglang pulihan. Unya ayo ta Yes. paghuwat nga makuyapan at kasakit. Atong ngipon ingat na sa facility para maprebentar ang pangalibat nato sa kasakit sa ngipon. Ang atong high blood maglipong-lipong nagali ta kay tingalig mudako na ang sakit na dili na matabang sa PhilHealth. Yes. Dako na kay baydo no. Okay. So ang Very nice, ma'am. Nice parting word. We okay. appreciate your help sa mo. So gos na usa pay pangutana kahapit na ra ba atong time? Siguro sir, quick lang siguro sir no katubang gi-introduce yung 13 new programs. Pwede ba nato mapahayag sa Enumerate. publiko kung pila pud ang case rate nga available per program? Okay. Yes, Ang sir. hemodialysis, for example, 6,350 na karon per session. And that's 156 session per year. Again, that's another increase kay dati. 144 lang na. 90 na nga. Oo, pang umpisa gani kay 90 lang. Pero karon because of these increases, makakoy na natin practically tanan nga hemodialysis session. That's 6,350. Ang atong dengue hemorrhagic fever, kaya na increase ng 194%. So, previously, pinabanin. So, dakuda ko na ni sir, ang atong sa one of the 13 katong hemorrhagic fever. Katong COVID-19, ang atong na-mention ganiha, nasa increase, no? For adult na patients, ang iyang range is 55,000 to 590,000 for adult patients sa COVID-19. For pedia patients, nasa range na 51,000 to 275,000. So, ang Z-benefit for kidney transplantation po na from 600,000 karon 865,000 to 2,093,000. Ischemic heart disease, acute myocardial, nasa range na 21,900 to 522,853. So this range, ma'am, sir, Rod o Pablaki, nag-vary ni depende sa severity sa iyang sakit. So I think ang mas makuha niya ni depende na sa doktor, depende sa hospital kung asa sa iyang nakita nga accurate nga pag-ambal sa atong mga pasyente. Okay, sir. Nasa peritoneal dialysis po, sir, part of the 13 Katong ang range niya is from sa adult patients, 389,640 to
to 510,140. So pediatric patients, ang range niya is 510,000 to 765,210. Ang ambulatory peritoneal dialysis, 763,000 to 1.2 million. So these are the range for the peritoneal dialysis. Okay, sir. Ang Kaya atong tugod kay... sasarap, Hello, sir. naubos na itong oras. Very short na lang yun Ay, na sayang. parting words. Okay, sir. Padayon lang na. Okay. Okay, short Okay, na lang. anyway, ang amon na siguro ikasulti, no, as our parting shot is to continue believing in the program of PhilHealth, because what we have here is actually for everybody. Kung sa iyang panginahanglan, servisyo para sa inyong health, we're already covering them. So whatever are the new programs that we have, kamo ni ipasamwak every now and then. But whenever you go to the hospital or to the accredited facility, I think what you have to do is to demand your right. As a PhilHealth patient, you have to say that you are a member of PhilHealth and tagaimig mga tambal, tagaimig mga servisyo that is due to us because we are PhilHealth members. We can demand actually because we are, after all, paying members of PhilHealth. So I think that will be all. Ang ako lang is continue to negotiate or collaborate with us. Ang mga facilities, we're also doing the rounds of our orientation to them. Ang importante is for all the members to know that we are here kung sa inyong panginahanglang serbisyo para sa medical. Okay, With that, thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much, Ma'am Lani and Mr. Rod. Okay, sir. Ma'am Evs, very short. Okay, thank you. Thank you sa atong first online via phone patch. Thank you, Sir Rod, Ma'am Lani. Hopefully sa next guesting namo na nata personal na ta magkita-kita, no? So please give us also another guesting so para mapa ano pa natin kung anong mga new programs of PhilHealth. Hopefully. Thank you and thank you sa atong mga visitors. And hopefully as after as he said we at aton mga rights during our pag-avail ang mga PhilHealth benefits. Yun po, thank you. Okay, thank you, Ma'am Evs and Sir Asis. So sa atong mga suking tigpaminaw, mao to ang atong mga benepisyo no sa atong healthcare nga naa nagipadol na gid sa ato ang uban gidala na gid sa mga barangay. So magpasalamat na lang ko diri sa akong manager, kang sa una no, kang Ma'am Evs, kang Sir Asis, kang Pigos, kang Michelle, sa kang Joanne, sa atong mga OJT, ug sa atong mga suking tigpaminaw sa ngalan sa Philippine Information Agency. Ako si Lani Pitaw Tupas Mayngon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong utos sa atong tanan. Mga impormasyon nga direkta ihatod sa mga information officers designate sa national agencies o local government units. Mga aksyon nga gibuhat sa mga nagkalain-laing departamento sa gobyerno o pribado nga sektor. Mga solusyon nga nakabot agi og pagtubag sa mga katilingbanong problema. Kining tanan ipaabot sa programa sa radyo. Impormasyon, aksyon o solusyon sa PIA Biliran. Matag Biyernes sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto sa Radyo Natin FM.